Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Moves TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ito po, no, ang ating balita ngayon mga kababayan, tila bad news po ito kay VP Sara Duterte. Mukhang may matinding karamdaman po, no, itong ating Vice President Sara Duterte mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so tayo nagbabalik ito mga kababayan at grabe no. Noong nakaraan po nagkaroon po ng press conference itong si Vice President Sara Duterte at tila doon po sa press conference na yun mukhang itong si VP Sara meron pong malubhang karamdaman mga kababayan, no? Kasi nga po tila marami na pong nakakalimutan itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. No, nagiging malilimutin na ata, no, itong si Sara Duterte. No, kasi mga kababayan, ito po yung balita na yan na kung saan no sinasabi po niya no na ang ating Pangulong Bongbong Marcos hindi daw po nagtatrabaho. No? Kaya ko po nasabi na itong si Vice President Sara Duterte ay mukhang may malubhang karamdaman. No? Ang karamdaman po na aking sinasabi ay yung pagiging malilimutin mga kababayan at meron po ata siyang hindi naaalala o meron po siyang nakakalimutan mga kababayan. No? Dito po sa kanyang statement, ang sabi niya dito, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi. Hindi nagtatanong yan at all. No? Yun po yung sinasabi niya dito mga kababayan. No? Sinasabi niya na hindi daw po nagtatrabaho ang ating presidente. Ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi daw po nagtatanong ang ating Pangulong Bongbong Marcos doon, kumbaga sa mga gabinete, no? Napansin nyo ba walang direksyon ang governance? He doesn't command, he doesn't ask, mga kababayan. Hindi daw po nagbibigay ng mandato o utos yung ating Pangulo. At hindi rin daw po nagtatanong. Oh, sabi niya pa dito, ako na nga lang isang nagdi-deliver sa cabinet ni BBM tapos ganoon pa ang gagawin sa akin. No, dagdag ni VP Sara, nung nawala siya bilang miyembro ng gabinete ni Marcos, nawala na rin ang mga accomplishments ng Pangulo. Okay, so isa-isa natin niya mga kababayan. Pero panoorin muna natin itong balita na to. Kasi mukhang may masakit, may malubhang karamdaman tong si VP Sara. No? Mukhang may sakit na kalimot na to mga kababayan. Okay? O ito, panoorin natin. Hindi raw nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos kaya walang direksyon ang gobyerno. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng bise, siya lang daw ang kumikilos nung partipasya ng gabinete ni PBBM. May buwalta naman dyan ang palasyo. Grabe, no? Siya lang daw, mga kababayan. Kumbaga, lumalabas, siya lang yung nagtatrabaho. Kung sinasabi niya, mga kababayan, na ang ating Pangulo ay hindi nagtatrabaho, what more siya? Diba? Ang tanong natin dyan, mga kababayan, sino ba yung laging nasa abroad at sumasama sa mga rally laban sa ating gobyerno? Sino yung nag-world tour para siraan ang ating Pangulo? Diba? Simula nung umalis siya sa gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talaga namang puro paninira na ang kanyang ginawa. So, ang tanong natin ngayon, mga kababayan, baka nakakalimutan po yan ni VP Sara na siya yung palaging nag-a-abroad, no? Siya yung palaging out of the country.
No? Baka nakakalimutan niya ng ating Vice President, mga kababayan. Okay, tuloy natin. Frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Bumanat si Vice President Sara Duterte sa pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi Grabe no? Alam mo yung, yung start ng statement niya, parang pang maritesan dati yan eh. Diyos ko. Yung parang chismoso dyan sa kanto. Diba? Parang ganun yung mga banat eh. At all. I swear to the flag. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon Grabe, yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? He doesn't command, he doesn't ask. Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Buwelta naman dyan ni Palas. Naturalmente, kasi departamento mo yun. No? Dapat siya yung gumawa ng initiative dun sa kanyang departamento kasi hawak niya yung DepEd eh. Diba? Siya may hawak na yung DepEd. So dapat, siya yung kikilos para sa DepEd, mga kababayan. Diba? So dito, gusto lang niyang palabasin, mga kababayan, gusto niya i-justify yung kanya sinasabi. No, na hindi nagbibigay ng instruction yung Pangulo natin. Natural. No, Vice President ka, may tiwala sa iyo yung Pangulo, nagagawin mo na maayos yung trabaho mo bilang DepEd Secretary. Di ba? So, hindi ka pinakialaman ng Pangulo. Hindi ka pinakialaman ni PBBM. Ngayon, sasabihin mo, no, na sa'yo yung trabaho na yon, ikaw lang ang nagdesisyon doon. Di ba? Natural, kasi departamento mo yun. Under mo yun eh. Hawak mo yung DepEd eh. Mukhang nakakalimot na ata talaga to si BP Sara, mga kababayan. Kasi kung makikita natin, no, talagang lagi nilang pinalalabas, sila lang yung magaling. Diba? Ito naman mga DDS na to, uto-uto. Press Officer Yuse Claire Castro. Hindi raw talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Totoo naman daw ang sinabi ni VP Sara na ang mga ginawa nito sa DepEd ay hindi utos ng Pangulo, gaya ng Go Students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 5.69 billion pesos. Sa press con pa kanina ni VP Sara, ikinwento niya ang pagharap niya sa professional crisis noong bahagi pa siya ng gabinete ni PBBM. Dahilan kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng DepEd. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet. Alam nyo, kung titignan natin maigi, mga kababayan, no? Sino ba yung umaatake sa ating Pangulo? Sino yung unang umatake sa ating Pangulo, mga kababayan? Well, kayo na sumagot dyan. No, kayo na magsalita dyan sa ibaba sa comment section. Kung sino ang mga unang umatake, no? Si Pangulong Bongbong Marcos ba, administrasyon ba ang unang umatake kay BP Sara? No? O yung mga kaalyado ni BP Sara ang unang umatake sa ating Pangulo? Yeah? O, i-comment nyo po dyan sa ibaba. Ni BBM, tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Talaga? Sagot ni Talaga ba? Walang accomplishments? Castro, puro haka-haka lang yan ng bise. Marami raw maloloko sa mali niyang kwento. Sa usapin naman ng umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Marcos, giniit ni VP Sara na walang ganyan. Kwentong Malacanang lang daw yan.
Nagpahayag lang daw ng galit ang taong bayan sa isyu ng korupsyon, pero hindi nangangahulugang gusto nilang patalsikin ang Pangulo. Duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. Talaga ba? At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Siguro takot, kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Na dahil World Pandesal Day, tinanong si VP Sara kung anong klaseng tinapay sina Pangulong Marcos, Congressman Martin Romualdez at Zaldico. Sagot dyan ng bise, definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Nagbabalita mo. Okay, so eto pa mga babayan, maisama na rin natin to, no? Yun nga sinasabi niya tungkol doon sa destabilization. No, na dahil lang daw yun sa sa galit lang daw ng taong bayan at walang planong patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano yun sigaw ng mga DDS na PBBM resign? 'Di ba mga babayan? Ano yung mga usapin, no, na kinumpirma mismo nila ng mga general diyan po sa AFP na may gumagapang sa kanila na pababain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Na may gumagapang sa AFP. 'Di ba mga babayan? Ano masasabi kaya nila doon? So paano nangyari na yung administrasyon lang ang may kagagawan niyan? Na gumagawa ng kwento yung administrasyon, mga babayan. 'Di ba? So dito, ewan ko ito opinion ko lang naman. Parang lumalabas no na mayroong pinagtatakpan. No? Na yung kanilang ginagawa nitong mga nasa kabilang parlor, mga babayan, no, para mailihis, no? Siguro plano nila mailayo sa kanila yung attention tungkol diyan sa mga usapin na yan kasi sablay Hindi nagkatotoo Baga hindi natuloy 'Di ba? Yung pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos Kasi isipin niyo maigi, mga babayan. No, yung destabilization plot na yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sino ba yung uupo pag napababa yung ating Pangulo? 'Di ba? Sino ba yung mga gusto nilang ibalik sa posisyon? 'Di ba, mga babayan? Tandaan ninyo, yung plot po na yan, gasgas na yan. Yung diskarte na yan, mga kababayan, gasgas na rin yan. Diba? Kasi gusto nilang umupo ng mahabang panahon sa pwesto. Gusto nilang maisalba, mga kababayan, kung ano yung mga nangyayari ngayon. Well, yung diskarte kasi na yan, mga kababayan, kung babalikan natin, alam nyo, ay yung sinasabi ko ngayon, para lang tayong bumabalik sa history natin. No, yun lang yung pinapaliwanag ko ngayon, mga babayan. No? Yung mga nangyayari ngayon, nangyari na yan dati. Mga babayan. Nangyari yung gusto pinapatalsik nila yung Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? Yung kudeta na usapin na yan, ginawa nila yan kay Cory Aquino, mga babayan. 'Di ba? Yung pagpapatalsik sa Pangulo sa kalagitnaan ng kanyang termino, ginawa yan during panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Okay? So, ini-explain ko lang sa inyo na yung yung mga ginagawa ngayon, yung mga nangyayari ngayon, mga kababayan, ay parehong-pareho sa mga nangyari noon. Okay? So, eto namang mga Gen Z na to na tinatawag nila yung sarili nilang Gen Z, mga kababayan. Hindi nila alam yung history Hindi pa siguro sila aware do sa mga nangyari na yon. Dahil ang nakikita lang nila is kung ano yung nangyayari ngayon. Yung mga nangyayari noon, no, meron ba silang idea? Baka akala nila yung mga ginagawang strategy ngayon o diskarte ngayon
no, ng mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ngayon lang nangyari. So, dun sa mga nagrarally na yan, mga kababayan, bumalik kayo sa history para mas makita ninyo kung ano yung nangyari. No? Na yung ginagawa nila ngayon ng mga kalaban ng ating Pangulo ay ginawa na dati yan. At tignan ninyo kung ano yung mga naging resulta. Yan yung hamon natin doon sa mga Gen Z. Diba? Tignan ninyo kung ano yung mga naging resulta ng mga hakbang na ginawa nila dati. Diba? Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga issue ng korupsyon o katulad. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman o BBM o Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Yeah, wala tayo talaga maririnig na maayos na sagot dito, mga babae. Kay BP Sara. Kasi yun lagi ang bukang bibig nila eh. No? Walang ginagawa yung Pangulo. No? Hindi nagtatrabaho yung Pangulo. Di ba? Hindi kumikilos, walang ginagawa, tamad, parang ganyan yung gusto nilang palabasin palagi. Diba? Wala tayong maririnig kasi para sa kanila, sila lang yung magaling. Dahil para sa kanila, sila yung dapat na maupo dyan. O bakit hindi kayo tumakbo na presidente nun? Kung sa tingin ninyo kayo yung karapat-dapat, kung sa tingin ninyo kayo yung magaling, bakit hindi nyo ginawa? Pinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya gusto nila akong tanggalin. Yan ang sinasabi ko. Diba? Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang meron mga grupo na nagsasabi resign. Oh, resign. Siya yung patalsikin, tanggalin. Kaya ba yun? Yung panawagang pagre-resign is panawagan din niya na umalis. No, alisin sa pwesto ang ating Pangulo. Kasi pinagre-resign ninyo eh. So pinapaalis nyo sa pwesto. Anong pinagkaiba nun? Diba? Yung logic nun, iisa lang. Diba mga kababayan? Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan, galit mo, pag nahahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino pa nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, doon ako, natatakot sila sa magposibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure.
noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung pagkikibet nila sa team. Yun na, mga kababayan, di ba? Campaign team ko. So alam ko na noon. At yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel Diba? Nakikita mo sa budget Ang layo. Talagang na-i-connect pa rin nila. So yung destabilization plot na sinasabi ng AFP mga kababayan na ayon po sa kanila may mga retired general na lumalapit sa kanila. So ano yun? Parang kathang isip lang. Bakit naman gagawin niya ng AFP mga kababayan? Bakit naman sasabihin ng AFP yan? 'Di ba? Na meron lumalapit sa kanilang general para pabagsakin o para magkudeta itong mga general ngayon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ba't naman nila gagawin yon? Diba? Kung wala silang rason na gawin yon, ba't nila gagawin yon? Ba't nila sasabihin yon? Diba? Ano yung sinasabi ni Kiko Barsaga? Kwento lang din. Diba mga kababayan? So dito makikita ninyo ang labo na nila kausap. Buhol-buhol na yung kwento nila mga kababayan. Talagang puro palusot na sila. Okay, so yan. Ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutouts po sa inyo. At salamat. Maraming salamat po sa inyo. Alright? Peace. I'm out.